O magko-convene ngayong araw na itong Senate impeachment. Kasi yun yung sinasabi nila, kaya nila ginugulo ang Senado dahil baka i-delay yung impeachment trial ni Inday Sara. Sabi ni Cayetano, paano yung wala naman nagsabi na i-delay natin yan. Inaantay nga natin na pumunta rito yan. O pero kailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Hindi yung kailangan simulan na kagad yung trial proceeding. Hindi yung ganun. Marami pang mga preparation bago yung actual na trial. At susunod tayo diyan dahil yan ang sinasabi ng batas. So yung kanilang paggagaslight sa tao na wala yung mga na yan si Cayetano, pipigilan lang yan, Duterte yan, pipigilan lang yan yung impeachment. Ito na so dito pa lang napahiya na sila. Pasok. Bago ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court bukas, dumalo muna sa isang misa ang ilang kongresista. Panawagan nila maging patas ang mga tatayong hukom, lalo't kapapalit lang ng liderato. Ang kakapal ng mukha ng mga makabayad. Yung prosecutor nagpunta diyan sa may EDSA shrine, nagmisa at nananawagan sila na maging patas daw ang Senado. Putang ina ninyo, hindi nga kayo naging patas diyan sa Kongreso eh. Hindi kayo naging patas sa Kongreso tapos gusto niyo yung Senado maging patas. Tangina, buti sana kung naging patas kayo diyan, hindi naman. So ngayon, takot talaga sila kay Cayetano. Dahil feeling nila hindi magiging patas si Cayetano. Alam mo kung bakit? Ganito kasi yan. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Feeling nila dahil nga sila ay naging bias or talagang ginamit nila yung kanilang kapangyarihan para si Inday Sara ay mababoy. Iniisip nila na pagdating ng Senado, hindi na magtutuloy-tuloy yun. Na pagdating ng Senado, hindi na magtutuloy-tuloy ulit yung impeachment na yan. Kasi nga, pinulitika nila sa kanila. So, pagdating ng Senado, nananalangin sila, Senate, gawin niyo trabaho niyo. Ulul, kayo nga mga congressman, hindi niyo ginawa trabaho niyo. Kung ginawa niyo sana yung trabaho niyo, hindi niyo pinulitika yan, hindi niyo bisineresiraan si Inday Sara dyan. O edi sana pagdating ng Senado talagang evidence-based sila. Sa Senado, narito po, Frontline Report. Matapos ang habulan, barilan, at palitan ng liderato, that I will well and faithfully discharge. back to work na sa Lunes ang mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nitong Biyernes, nagpadala na ng sulat si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng kapulungan. Pinadadalo ang lahat ng senador bukas, May 18, alas 3 ng hapon dahil magko-convene na ang impeachment court. At dahil magsisilbi silang senator judges, pinagsusuot na rin sila ng kanilang robes. Kaya si Senator Jinggoy Estrada, ipinakita ang kanyang paghahanda. Todo basa na ang senador sa nai-transmit na articles of impeachment. Samantala, sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, muling iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang impeachment ni VP Sara ang dahilan ng naging kudeta sa liderato ng Senado. Sa Monday, magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po walang delay, propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit. Hindi naman talaga yung impeachment ang reason dito, mga bossing. Hindi impeachment ang main reason kung bakit itong nangyayari sa Senado ngayon. Ang main reason kung bakit nangyayari sa Senado to is yung Blue Ribbon Committee. Yun talaga yun. Yun talaga yun because this impeachment kumbaga they have to deal with Inday Sara on 2028. They still have like 1.5 years para sirain si Inday Sara, but itong Blue Ribbon Committee, ito yung pinaka-importante sa lahat because dito mabubulgar lahat ng mga pagnanakaw ng mga congressman, ng mga kontraktor, ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos. Dito lahat kaya ito talaga yung pinaka-importante sa kanila. Kaya ang ginawa nito ni Cayetano, convene tayo sa Monday. Kung iniisip nyo na itong pagpapalit ng liderato to protect Inday Sara, no. Convene tayo. Tapos i-prepare na natin yung impeachment proceeding para matapos na lahat na ito. Pero kita mo. Kita mo tuloy-tuloy pa rin sila. Paninira pa rin. Alam mo kung bakit? Ayaw ni Ping Lacson na mawala sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Di ba tinan mo? Umingay na yung education mawawala kay Bam Aquino. Yung agriculture mawawala kay Pangilinan. Ang ipapalit nila si ganito. Ang ipapalit nila si ganyan. Yun yung pinapalabas nila ngayon kasi ang importante talaga sa kanila yung isang komite. Ano yun? Yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nila na mapunta yan kay Marcoleta ulit. Pero may balita ako na tinatanggihan na daw yata ni Marcoleta kung iaalok sa kanya yan. Alam ni Marcoleta rin kung gaano kasalimuot talaga yan yung Blue Ribbon Committee. Kasi yan talaga ang gusto nilang hindi. Si Senate President Tito Soto nagpunta dyan sa Senado para maging Senate President para suportahan yung lahat ng mga galawan ni Lacson. Na hindi ipatawag yung mga dapat ipatawag. Tapos, pumapayag din si Senator Soto na hindi mag-imbestiga, hindi mag-hearing itong si Lacson.
Yun lang talaga. They are trying to, kumbaga, hold it until 2028. Walang maano diyan, walang ma-account diyan. Ang mga madadali lang diyan, yan sila, yung mga vulnerable o mga easy target, yan sila Bong Revilla, Jingoy Estrada, yan sila Chis Escudero, yan kasi yung easy target eh. Pero maniwala ka sa 18 Marines, hindi papatawag yan. Yung mga sila Bersamin, sila Pangandaman, hindi papatawag diyan. Ang tagal-tagal niya, siya mismo nagpangalan pero hindi niya pinapatawag diyan. So, yun talaga yung kinakatakot nila. Ito kasing kay Inday Sara na impeachment, wala naman talagang mangyayari diyan. So, one of these days magi-issue ang Supreme Court ng decision tungkol diyan sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng Kongreso. One of these days, I'm pretty sure walang mangyayari dito sa impeachment na ito. Ang talagang inaalagaan nila diyan, iniiwasan nila is yung Blue Ribbon Committee, because yung Senate Blue Ribbon Committee, kung ano yung yung can of worms na bubuksan nung Senate Blue Ribbon Committee na yun ang magsisira doon sa mga congressman, sa mga sa presidente, i-endorse ng presidente, yun ang sisira sa kanila sa 2028. Hindi naman si Inday Sara. Kaya talagang ito importante natin naman, nag-convene na yun lang naman concern niya. Anong concern niyo? Impeachment? Sige, convene tayo ngayon din, forthwith. Ayan na, simulan na tayo. Ba't galit pa rin kayo? Ba't galit pa rin kayo? Sinimulan ko na yung impeachment. Ba't galit pa rin kayo? Dahil yan dyan sa corruption. Senate Blue Ribbon Committee, yan ang importante dyan. Pero ayon kay Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia, malinaw na may hidden agenda ang biglaang pagsulpot sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. There was an objective to change leadership. Bobo, meron talagang objective to change the leadership. Kaya nga sumulpot si Bato eh. Obvious naman yun eh, na nakuha nga nila kay Senator Soto eh. Sino ba kasi itong pukin ng ina nito? Philippine Society for Public Administration. Putang ina kasi. Ano ba yan? Ano ba organisasyon yan? Ano na itulong sa bayan yan? Anak ng tinapay. So, totoo naman yun na inagaw nila. Ano pang kailangan mo sabihin? Leadership in time for the impeachment of Vice President Sara. Yeah, so it's In time for impeachment. Ayan na nga Impeachment na nga. Magsisimula na nga memya Tangina ba't yun pa rin? Ulul. Ang totoo niyan, ayaw nila na mapalitan ng liderato ng Senado, not because of the impeachment, but because of the Senate Blue Ribbon Committee. The flood control scandal. Yan yung iniiwasan nila magkaroon ng problema. it's quite obvious kasi we have to admit that the lead of the previous majority was very thin. It will become more difficult for the prosecution to establish their case given that the terrain is not exactly friendly to them. Samantala, So akala ko ba malakas ebidensya nila? So ibig sabihin, inaamin mo din na palakasan lang pala sa kaso na yan. Nangyari sa Congress. Mangyayari sa Senado kung halimbawa man totoo yung sinasabi na palakasan. Ginawa naman ng Congress. Kung gawin ng Senate, di ganun lang din. Quits lang sila. Yan ang problema. Yan ang problema. Aligaga kayo kasi nga, majority, mga pro-Duterte. So aligaga kayo. Yung pangarap ninyo na ma-impeach Inday Sara at mawala sa 2028, medyo humihina kasi nga nakuha nila yung majority. But wala kayong tiwala. Kasi gawain nyo. Gawain nyo eh. bago ang trial bukas, dumalo sa isang Mass for Peace and Utangin na si Ridon, Ang sama ng mukha ni Ridon, hindi naman kasi nagdadasal yan eh. Utangin na, ikaw ba magdadasal ka? Ganyan na itsura mo. Ganyan na mukha mo, magdadasal ka. Utangin na, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Utangin na, pangit ka na, pandak ka pa. Sasama naman talaga loob mo pag nakikita mo si Jesus, magagalit ka eh. Lord, mahal mo ba talaga ako? Ba't ganito ginawa mo sa itsura ko? Tapos galit pa mga Pilipino sa kanya. Putang ina, muhing-muhi sa kanya. Ang dami ng bababoy sa kanya. Smantakin mo. Ang tawag sa kanya Kokey, tinawag niya akong Kokey. Gago rin eh. Tinawag ni Kokey na Kokey yung hindi naman Kokey. Tangin ina yan. Sabi ko nga sa inyo, yung laki ng butas ng ilong nito, 2 horsepower yan. Oo. Lugin-lugi. Kita mo si Asidri, wala na masinghot na na oxygen dahil nasisinghot na lahat ni Ridon. Ang sama ng tingin ni Ridon sa pare. Sabi niya, tangina. Naman kasi ganito ginawa mo. Galit sa mundo to si Ridon sa araw-araw na tumitingin to sa araw-araw na tumitingin to sa salamin, nakikita niya yung betlog ng papa niya. Kamukha niya. Araw-araw bad trip siya. Kaya ngayon ganyan nang uulol na lang. accountability sa EDSA Shrine ang ilang kongresista. Ang isa sa mga tatayong Putang ina. Si Tabingi, si Leila Saba, na nakiapid sa may asawa ng may asawa at may kaso ng droga. Tangina, humarap pa kayo kay Jesus, ha? Wala kayong hiya, humarap pa kayo kay Jesus. Putang ina, sa dami ng mga ginawa niyong kasalanan sa buhay niyo. Ito si Chua, nakawatan din diyan sa Maynila. Tangina, mga ngayayat kayong lahat. Sabi ko sa inyo, pagka naging presidente si Inday Sara, good luck. Ito si Sendena, babalik sa bundok yan. Kita mo, kakain ulit ng sardinas yan. Tsaka ng burat ng mga NPA na walang ligo. Sigurado. prosecutor na si ML Party List Representative Leila de Lima may panawagan sa mga tatayong Senator Judge.
We certainly hope that they will do their job impartially. Kasi yun naman talaga ang nakalagay, even sa rules nila, that while sitting as senator judges, they should exercise political neutrality. Eh, ba't kayo ba? Nagkaroon ba kayo ng political neutrality nung nag-investigate kayo or naghahanap kayo ng probable cause dyan sa Congress? Kaya kayo nagdadasal kasi nananalangin kayo, nako, sana po hindi manalo si Inday Sara. Si Alan Peter Cayetano ang Senate President, Diyos ko po. Oo, ang galing-galing nun. Si Tito Soto, bobo man yun. Oh, delikado kami no. Alam ni Leila de Lima ang kapasidad ni Alan Peter Cayetano. Kaya talagang kailangan mo magdasal. Ang problema lang, pakikinggan ka ba ng Diyos? Eh alam ng Diyos na tsumutsupa ka ng titi na may titi. May asawa ng may asawa, inaagaw mo. Tapos, inang-extort ka pa daw, di umano, ng pera. Diyan sa mga nakakulong na nga yung mga tao, PDL na, binigyan mo pa ng kota. Dahil sa droga. Imagine. O, tapos hihingi ka ng tulong sa Diyos. Sa totoo lang, kung pwede na mag-walk out si Jesus eh. Nakapako si Jesus dyan. Nasa si Mama Mary, yung malaking Mama Mary dun sa may Edsa Shrine. Kung pwede lang, nung nakita kayo, mag-walk out yan, may hiya yan eh. Sa kadimonyoan nyo. Dadalo rin bukas ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Nagbabalita mula Walang iya, oh. Yan ang panatero, wala